Ang Diyos po mga kapatid ay naghahanap. Ito yung tanong, Journey Church. May makikita ba kayong isang taong matuwid at tapat kay Yahweh? Po, sabi po ng Jeremiah chapter 5, verse 1, mga taga-Jerusalem, magmasid-masid kayo, ang mga lansangan ay inyong libutin at ang buong paligid ay halugugin. Maghanap kayo sa mga pamilihan. May makikita ba kayong isang taong matuwid at tapat kay Yahweh? Nakita niyo po mga kapatid, God is in search of someone, even one that is loyal to Him. Pwede nating palitan mga kapatid yung taga-Jerusalem, ano? Okay? Pwede po ba mga kapatid, no? Ang banggitin natin, mga taga-Journey Church. Yan, okay, no? Pwede po ba tayo magbasa? 1, 2, 3, go! Sabihin natin, mga taga-Journey Church. Yan, okay? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yan. Ang Diyos po mga kapatid ay naghahanap. Ito yung tanong, Journey Church. May makikita ba kayong isang taong matuwid at tapat kay Yahweh? God is in search. Ezekiel 22 verse 30, ito pa po, no? Basahin natin. Humanap ako ng isang taong makakapaglagay ng pader upang ipagsanggalang ang lunsod sa araw na ibuhos ko ang aking puot. Ngunit, wala akong makita kahit isa. Alam niyo, ang Diyos po natin ay napakabait, napakabuting Diyos. Siya po mga kapatid ay meron pong biyaya na sobrang sagana. Kasi kapag binabasa natin ang Biblia mula po sa Genesis, kung babaybayin natin ang storya po ng tao, kahit na ang tao po ay sobrang sama na, laging ang Diyos ay nagbibigay pa ho ng biyaya, ng grace ng Panginoon. Sabihin nyo nga po, grace of God. Ano po yun? Kasi kahit ang isang bansa gusto niya ng parusahan, ang isang pamilya gusto niya ng parusahan, ang isang tao gusto niya ng parusahan, ang Diyos laging nagbibigay ng palugit. Laging may biyaya ang Diyos. Pwede niya na sana mga kapatid na ibaba yung judgment, pero ang Diyos tatawag pa ng isang tao para mangaral ng paghingi ng tawad. Noong panahon ni Noah, si Noah po mga kapatid ay nagtayo ng arko sa loob po ng 120 years. Yung arko po na yun ay hindi basta-basta na itayo. 120 years. Pero kasabay po niya, si Noah po ay nangangaral sa mga tao at ang mensahe ni Noah ay ganito. Sabi niya, magkakaroon ng malaking baha. Ang paghukom ng Diyos, pumasok kayo sa arko. Alam niyo po mga kapatid, 120 years. Dahil ang tao nung panahon na yun, wala pa silang alam sa ulan, wala pa silang alam sa baha. Ang mga tao, mga kapatid, ay nagtatatawa, kinukutya si Noah. They eat, drink, and be merry. 120 years. Can you imagine? Pero alam niyo ba, dumating yung araw, sabi ng Panginoon, isarado ang pinto. At doon pumatak ang ulan. Hindi lang po isang araw, 5 araw, 10 araw. Mga kapatid, 50 days straight na umuulan. At lumubog, mga kapatid, ang mundo nung panahon na yun. Na-imagine ko, yung mga tao siguro nung bumabaha na, umakyat na sa bundok, maaaring nandun po sila sa pintuan ng arko at kinakatok nila yung pintuan at sumisigaw silang, Noah, papasukin mo kami. Pero kapatid, yung isinarado ng Diyos ay hindi na pwedeng buksan. Imagine yung grace ng Panginoon. Nung Sodom at Gomorrah, nagbigay ng babala ang Diyos, susunugin niya ito sa pamamagitan ng pag-ulan ng apoy. Ngayon mga kapatid, si Abraham ay namagitan sa Diyos. Ang sabi niya, Lord, kung meron bang 50 tao na matuwid sa bayan na ito, gugunawin niyo pa ba? Ano sabi ng Diyos? Hindi. Nagmakaawa si Abraham kung may 40, kung may 30, kung may 20, at kung may 10. Sabi ng Diyos, hindi ko gugunawin yan. Pero nakakalungkot, wala pong natagpuan ng Panginoon.
Gusto ko sabihin sa inyo, mahal ka ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal ka ni Lord. At naniniwala ko kapatid, yung pagmamahal ng Panginoon, hinahabol ka, hinahanap ka. Kaya nga mga kapatid, nandito ka ngayon. Pwede bang makarinig ng amen? Diba? Biyaya ng Panginoon, nandito ka. Hindi ikaw ang nakatagpo sa Diyos, kundi ikaw ang natagpuan ng Panginoon. Ikaw ang nahanap ng Panginoon. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. At alam nyo, ang Diyos nagbibigay ng warning yan because of His grace.